Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Diin kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katawran. Good morning sa inyong tanan. Abian, welcome sa isa naman kinisyon sang pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is June 20, 2025. Hindi na mga biyane katatlo sa apatanan ka Biyernes. Karon nga bulan sa Hunyo, tuig 2025. Daw kasano lang sa nabukas kita sang bulan sa Hunyo. Nag sa masunod nga simana, katapusan nga Biyernes ang bulan. Mahigaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alaga, J.P. Herbas. Sa atong mga subitag paramati all over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa Aklan, probinsya sa Capiz, probinsya sa Antique, probinsya sa Guimaras, kag probinsya sa Iloilo, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Samtang ginatamya tuman si sa Kamen-ayad kadlaw ang mga kultura naton sa Negros Occidental kag Bacolod City sa piyak sa pag-saylo nila sa Negros Island Region. Hapon sakop sa aton sining area of coverage. Sa mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers nga nagapod sa atong pagpangalagan online, madamo gid nga salamat kag maayong adlaw sa inyong tanan. Ang atong pagpangalagan mabiyaan mabatian sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subong man sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. And speaking of OFW, mga abyan, temporaryong deployment ban sa 3 ka pungsod sa Middle East ang ipatuman sang Pilipinas kasunod sang tensyon sa tunga sang Israel kag Iran. Yesterday, mga biyan, hindi anang magpadala sa mga newly hired nga overseas Filipino worker o OFW sa mga pungsod Israel, Iran, kag Lebanon, ang recruitment agency. Bangod sa nagaparayang karong atensyon na nasamit iya nga mga pungsod. Nisuno kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Bangod paralisado ang airspace kag nakataas gyapon ang alert level na nasambit iya ka pungsod. Napiyak sini mahimo makabalik ang mga anay na nga nagatrabaho dito.
Nabo kuno. Pero sa tigliko, ang matabo ini, mahod wala man sa gihapon, nang hulugpaan ang eroplano nga ila sini nga pagasakyan. Hugot nga ginabantayan karon sa Tiglikom ang mga recruitment agencies. Natutukan ang sitwasyon sa ilang mga personnel. Sobrahon ang nagakaigo nga bulig, diyon nga maipit ang mga ini nga nagapadayon nga tensyon. Samtang pinamalaman sa Tiglikom ang mga ship owner na hindi angay magpasampas mga Pinoy seafarer angod lakip sa ila sining rota ang Middle East. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 sa aga. Pinagahilapit na ang Hunyo 30 katapusan ng adlaw sa pagpangalagan sa mga mag-retiro na sila sining posisyon bilang mga halal na opisyal ng aton sining pungsod at subong man sa mga qualified pakuntani apang napaslawan nga magdaog ng tinalikdan nga eleksyon. Magakuha kita sa balita pa yan sa Iloilo City Hall. Bagong scholar sa Uswag ang katapusan ng meeting ni Mayor Jerry Treñas sa Local Health Board. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Gintagaan sang pagpasidungog sang Iloilo City Government, Jeep ang 46 ka mga Oswag scholars nga nakakuha sang Latin Honors sa natapos lang school year subong no 2024-2025 ining 46 ka mga estudyante nga scholars ng city government ang personal nga nagkadto sa opisina ni Mayor Jerry Treñas sa isa ka programa nga ginpatigayon kahapon. So ini sila naka-graduate nga cum laude, magna cum laude. Hindi kita magsala daw masobra na pulo ang magna cum laude kag mga 15 to 20 ang cum laude nga nag-graduate sa nagkalain-lain nga mga bulutuan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ini nga mga activities Jeep amo na gid lamang ining mga nabilin nga mga hilikoton ni Mayor Jerry Treñas mga isa ka semana bago ang iya sini nga pagbiya sa pwesto bilang alkalde sang syudad. Kahapon masiling naton nga naging emotional ang environment sa katapusan nga meeting sang local health board sa diin nga si Mayor Jerry Treñas mismo ang nag-preside sini kag gin-grab na lang sang alkalde ang pagpasalamat sa katapo sang local health board kay man hindi basta-basta Jeep ang ginagyan sang sining aton sining nga local health board sa pagpungko ni Mayor Jerry Treñas sa tuig 2019 matandaan kati 2020 nag-COVID pandemic kita. That's why nga daw lain gid ang bond. Ang nabuo kumbaga sa local health board sang syudad sang Iloilo nga amo ni ang nagadumala sang pila ka mga programa sa ikayong lawas pati na kung matandaan nimo ang mga proposal sa paghimo sang mga molecular laboratory, ang inisyatibo sang local government nga ma-sustain ang mga programa bisan nga wala sang una sang face to face no kapag duty ini natigayon kag ma-overcome sang aton siniyang Iloilo City Government. That's why nga si Mayor Jerry Treñas ginpasalamatan gid kag ang iya pangabayi nga kabay pa mapadayon sang local health board ang mga programa no sa public health para nga maproteksyonan ang aton sining pamuluyo kag mabuligan sila. Isa man sa gin-highlight ni Mayor Jerry Treñas ang nangin madinalagon nga pagpatukod sa mga free dialysis treatment facility no sa syudad sang Iloilo nga dako gid nabulig sa mga kauturan naton nga may ginasuprer nga balatian sa kidney o kung nag-undergo sang
dialysis. Pamatian naton bla ang kabahin sa mga ginbilin nga mensahe kay sunod ni Mayor Jerry Trias. Amo na ining katapusan niya nga pagtambong sa meeting sang local health board. Si Iloilo City Mayor Jerry Trias. Ako, magpasalamat it. We could not have done this without all of you. Actually, iti ang ako niya pagtanaw ang leader nga taglang direksyon, pero kamuya ang maintenance. And because of that, ang aton niya syudad, pinakilala nga model of good governance, ginabistahan sa kanan, kag na look up again sa kanan because of all of you. So ako, pasalamat din sa inyo. This will be the last meeting that I will be attending with you. Kapag sige mo ang atong dedikasyon at pasyon para sa ikayong labas ng atong pamuluyo sa syudad sa Iloilo. Daming salamat. Ako, magpasalamat din. So nabatian si Iloilo City Mayor Jerry Trias. Ang gintagaan emphasis ni Mayor Jerry Trias sa mensahe sila niya during pandemic time, saludo gid ako sa inyo kay nga ako nagamando lang, nagatanaw, nagabaton sa mga data nga ginasubmit sa ako, pero kamo gid ang expose sa pagatubang sa mga swab test, halin sa swab test, pag undergo sang test ang aton nga mga molecular laboratory kasubong sina no kag madamo nga mga sakripisyo ang ginpakita sang mga miyembro sang local health board kag ini ang luyag nga mapadayon ni Mayor Jerry Trias kag iya gina-encourage nga padayonon ang mga naumpisahan sini nga mga programa especially sa ikayong lawas sang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, Jay. Andit kag very cool dyan nga bangod sa sining kolaborasyon sa tunga sang local health board kag sa pagpamuno ni Mayor Jerry Trias na tigayon o kung nangin bantog ang syudad sa Iloilo bilang pagkanda of the Philippines bangod sa ila sining dalayawon kapag dumala sa COVID-19. Kaya nangin madasig ang kung balikan na sa una no ang mga facilities, molecular laboratory, subong ti gamay na lang ang swabbing no, pero ti kung tanawon mo Jig sa pamahog sang monkeypox ang aton nga Iloilo City Health Office kag city government gani nagaaha sa DOH na kung tagaan sila sang permiso nga mag-undergo sa monkeypox testing himuon nga sa syudad sa Iloilo for free para nga mangin madasig ang pagpagwa sang result kay balaan nga daan nga sa RITM kung mag-bulk ang ginapadala nga mga test specimen nagadelay man ang pagpagwa sang resulta. Ayun. So buot silingon halin sa aton sini nga mga quarantine facilities ara gyapon ina kag pwede na magamit ng mga pasilidad no sa nagkalain na hindi lang sa COVID-19 kundi sa iban pa nga mga pamalatian kag pwede gid ma-maximize ang presensya sa aton sini nga Oswag Molecular Laboratory makasubong sina nga mga programa ang luyag nga mapadayon ni Iloilo City Mayor Jerry Trias kag pagapungkuan of course man isang incoming city mayor naton si Mayor Raisa Trias Chu. Looking forward din nga the same level o kung higher level pa sa enerhiya ang ipakita sa local health board o para sa masulod nga administrasyon sa dalom sa bata mismo ni Mayor Jerry Trias, si Mayor-elect Raisa Trias. So balantayan, Jeff, kiti si Mayor Jerry Trias with 1 week, more than 1 week na lang nabilin sa iyang pagpungko. Bantayan ta sa dason kung sino ang mga mangin ka-team ni Mayor-elect Inday Raisa Trias Chu. Kaya bala naton nga may mga balasahay gid man nga matabo. Kaya na-confirm na ina ni Mayor Jerry Trias, although ginhambal niya nga mayara siya sa mga ginrecommend sa alkalde pero ginarespeto niya ang mangin desisyon man ni Mayor-elect Inday Raisa Trias Chu sa pagpili sa mga opisyal nga luyag niya magpungko sa iya as co-terminus employees nga mapadayon ang mga proyekto sa idalom sang bag-ong administrasyon. By the way, Jen, may update ka? Naka-transition na gano'n ba na si Vice Mayor elect Lab Baronda kag si Vice Mayor Jeffrey Ganson? So far sa aton nga pag-monitor, Jake, invitation may ara pa no, pero sa response sa bahin ni incumbent Vice Mayor Jeffrey Ganson, nagpabutyag man sang
pagbukas no sang sining pangabay ni incoming Vice Mayor Love Paronda nga transition meeting kaupod sa Vice Mayor. Pero sa subong nawala pa gid sang official announcement abi no kung saan po, ano oras, kag sa diin. Amo man na Jape no sa bahin sang at kibalan mo aside sa Vice Mayor to Vice Mayor transition, mayara gid ya sang call sa both camps na magpungkuanay kag mag-meeting no. So munang bantayan naton si Mayor Inday Ray sa Treñas Chu nagpangabay gina nga gusto niya makipag-meet sa aton nga BC Alcalde. Kag lakip man ang nagdaog nga membro sa minority abi no si Kagawad Shane Mabilog kag si Mayor Jerry Treñas sa nagdigad no naghambal gina nga they are calling man sa pihak nga partido sa kampo ni Congresswoman Baronda pero wala pa sang na-set, kumbaga wala pa makalibrate, wala pa sang ginkaisahan ang sa diin ano oras kag san. Okay, once nga mag-abot inati aton ina nga bantayan kag siguro base pa lang sa subong nga semana balantayan ina. Looking forward. May isa pa kasi mana transition kung gusto ko. Kada isa mo nang gusto eh. So the same direction na subong. Kag wala naman sang ano sa mga statement nila sa social media Jake, wala naman sang resistance o kung opposition nga hindi pa ko ready. Amo na bla? I'm not ready to sit pa kaupod sa amo sina. Kay both parehos mo. Ang isa nagapatawag, ang isa nagapanawag. Ang panawagan sang kada isa, ang ginamit lang sang kada isa is unity. Amo na sila nga palarihos ang ilang katuyuan. So siguro maabot gid ang tion na kag i-announce ina nila maybe sooner na no. Kay ti manugsugod na ang bag-ong kalendar sa pagserbisyo sa mga bag-ong mga kandidato naton effective July 1. Right, Jen. Madamog nga salamat sa imo nga balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. So ayun mga biyan ang latest nga mga update coming from the Iloilo City Hall. Upod ang aton nga City Hall beat reporter General Baclay. Kabay nga mangin matalunsay kag tayo yun ang mangin transition sa aton sining mga opisyal no, nga magapangalagad para sa masunod nga termino sa syudad sang Iloilo. And we are praying the same thing will happen sa mga local government unit. I-demand po sa aton nga ihibalo nga kasunod sa ginihiwat nga Mayo 2025 nga eleksyon. Madamo sang mga incumbent na pasilawan nga makapadayon for the next term. Man nga naperde sa ila sining nga mga kasumpong sa politika. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga abyan, dugang nga mga updates gikan sa iban pagig mga ahensya sa gobyerno kag mga aktibidad daging prepara sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo para sa Iloilo Business Month. Aton nga hibaloon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang init sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment.
Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze, kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sige po nagpapabagga mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Sa sining oras mag-check ito rin mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo natin sa akong koneksyon sa pag-asa. Kung ano ang mga paniyempo nga pagkapangibabaw sa mga biyernes ag subong man sa adlaw sang Sabado kag Domingo. Oras mabiyan, alas 9:30 sa aga, kaupo natin sa subong sa piyak na linya. We have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. May kinatang latest weather update para sa subong nga adlaw, Friday, June 20, 2025. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa may Mindanao. Easterlies naman nag-apekto sa nabiling na bayan sa Pungsod. Sa subong malaman kita may ginamonitor na LPA sa sulod or sa sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang diri naman sa Western Visayas, maka-experience kata sa magulugol-umon, tugtog-magul-umon kalangitan, nga may mga isolated na pag-ulan, pangalatog panagoob, or generally, fair weather kita, tugas ng easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadalas ang makanay tugtog makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:29 AM kag magatunod ini 6:14 PM karon sa hapon. Kag amay ning aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, kamusta naman ang aton sining kinalauman nga panyempo buwas nga adlaw kag sa adlaw sang Domingo? Sa buwas sir, partly cloudy man kita, so expect na natin ang fair weather kita buwas. Then, well, possible man sa weekend magbalik via southwest monsoon. So, possible man nga makabatsa kita sa pag-inulan, sir. Ayun. Madamo nga salamat, Ma'am Leonor, sa imo sining balita kag impormasyon. Madamo man nga salamat, sir. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:33 in the morning. As mentioned, mga biyan, sa aton sining pagpalagad aton nga igapabati subong nga aga na update sa gidaluto karon sa mga aktibidad para sa Iloilo Business Month 2025. Yes, sir, mga biyan, Iloilo Business Month, hindi na ini Iloilo Business Week. Bangod 8 kadalaguan nga aktibidad ang ginpreparar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry diri sa Iloilo para nga mas mainganyo pagid kag mas mapasan yung pagid ang pagnegosyo sa aton nga syudad kag probinsya. Yan ba lang mga biyan, pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Sir Prince Celo para sa ining pagahiwaton nga Iloilo Business Month. Okay. Warm greetings from the two-time most outstanding chamber in the whole Philippines, PCCI Iloilo. And I see ang itsura ni President Fulbert tapos na may third papunoy. So we go for the third win this year. In behalf of our President, Engineer Fulbert Wu, our positive change leader in the chamber, our Chairman, Mr. Felix Chu, the rest of the PCCI Board of Directors, we welcome you to this press conference to officially present to you our lineup of activities for Iloilo Business Month. Now the question is, now when I'm talking with our friends in the media earlier, what's new
for this year. Now, what's new for this year? First, the change is the handle from Iloilo Business Week. We now call it Iloilo Business Month. Okay? So, we promise you not just one, not just two, not just three activities and programs for this business month celebration, but PCCI will give you 8 innovative and relevant programs for this year. So media friends, I assure you that the business community, we serve in the Ilonggo community, that PCCI will continue to come up meaningful and relevant programs, not only to celebrate business innovation, but to provide growth opportunities for Ilonggo businesses. Now, as tasked by our president, let me just give you a quick rundown of these activities na umbrahon natin for this year in celebration of Iloilo Business Month. And I am also very proud to say na well-represented, full force, powerhouse, ang mga project chairman sa program ini that we will launch for this year, including our partners and collaborators from BOST and BPI. Abi palakpakan ka sila. Now let us start with the first activity. The first activity will be held on July 1 to July 2. This is the Western Visayas Business Conference and Expo. This is a landmark gathering of over 300 aimed in accelerating the region's economic development agenda in celebration of MSME Month. So this program is headed, of course, by our partners from BPI, now represented by Ms. Mutia Yusores, palakpakanta, si Area Regional Director of OIC, Assistant Regional Director of BPI. So let's give them a warm round of applause, please. We have also the next activity which will be launched on July 4. This is the PCCI Iloilo activity chaired by Dr. June Acevedo. Dr. June, palakpakanta. We have also, amunin ginaulat sa tanan because we made it a point that this is something nga gina-hold natin every year, the What's Up Western Visayas, which will be celebrated on July 18. And this is chaired by Mr. Pierre Jefferson Go. Napakanta si Mr. Ayon Go. And tamo siya surprise sa aton because I heard that the What's Up Western Visayas. Hello. Yes, may surprise na. Okay, so a surprise. So, aside kay Tito Boy Abunda, we will be featuring powerhouse speakers for this run of What's Up Western Visayas, which our chairman, Mr. Ayubo, will provide more details later. And of course, we have the Iloilo Business Serie, chaired and co-chaired by yours truly, and we have also Mr. Nick Casque, partner ko sa Business Serie. So Business Serie is a digital program of PCCI which will feature entrepreneurs of Iloilo City, their stories, their struggles, and their success. Because gusto ta mag-inspire pagin sa damo nga entrepreneurs diri sa Iloilo City, and we want to use the stories of our PCCI members kung paano sila nagsucceed sa ilang field diri sa Iloilo City. Now we have also a project chaired by Mr. Jennifer Wantong, Coffee Moments Industry Business Matching. Plakpakanta si Ms. Wantong. So this project is co-presented with Sunlight. So we're very excited for this project. This is a B2B project
of PCCI and Sun Life. Next, we have AI Fest, chaired by our DOST Provincial Director, Engineer Sheila Oberio, now represented by Ms. Maria Love Señalista of Innovation Management Unit Head, DOST Region 6. Napapantang ating partners from DOST. And of course, si Bossing. Our Agrinovate 2.0. Okay, second running chaired by Mr. Lloyd Jumor, our Vice President sa PCCI Iloilo, and Mr. Jonathan Canyuto. Okay. So this is the Coconut-Centered Summit that aims to boost agri-business through forums and week-long exhibit and a Farmers' Day celebration focused on innovation, mechanization, and cooperative support. So there you have it. And of course, may arap pagkikita isa ka event, our Innovator Summit 2025, chaired by Mr. Lindo Dasmariñas. So Sir Lindo, is Francis Corona present? No, wala pa siya din. So the Innovator Summit will be held on July 31 to August 2, 2025 at Branson Imperial Hotel. So kakakanta si Chair. So there you have it, media friends and partners. We have a full schedule of events para sa atong Business Week celebration brought to you by the Philippine Chamber of Commerce and Industry along with our partners and collaborators. Ang kabahay mga biyan sa nangin bayag ni Sir Prince Selo, ang isa sa mga direktor karon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo para sa ilang duwa ka bulan nga Iloilo Business Month. Kaya para sa clarity sang tanan sa 8 ka dalaguang aktibidad gaging prepara karon nga tuig ang Western Visayas Business Conference and Expo kay patigayon kaupod sang Department of Trade and Industry Iloilo kadungan sang selebrasyon sang MSME Month ang nagatuyo nga mapadasig ang economic development sa rehiyon. Ini ang hiwaton mabiyan sa Hulyo 1 tubtob Hulyo 2. Sunod nga aktibidad ang PCCI Iloilo Academy may 3 oras ng empowerment seminar nga gidisenyo para mabuligan sa pagdumala ang mga frontliners kag mid-level manager. Hindi naman niya ang natala na hiwaton sa Hulyo 4. Katatlong aktibidad amo ang PCCI Iloilo Business Series. Sa video storytelling series nga nag-highlight naman sa mga istorya sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagdala sa madamo nga impact sa komunidad. Hindi naman ang natala na hiwaton sa Hulyo 16. Ang apat amo ang What's Up Western Visayas hiwaton sa Hulyo 18. Isa ka pagdilipon sa mga leader sa industriya, negosyante kag change maker agud ma-explore ang innovation, collaboration pati na ang sustainable growth. Ang 5 mga biyan ang Innovator Summit katuwang ang JCI Philippines isa ka pagdilipon sa mga innovator, investor, negosyante kag leader sa industriya para ipasundayag mga breakthrough idea magbaton sa mentorship kag funding pati na sa pagtukod sa mga strategic collaboration. Hindi naman ang natala na hiwaton sa Hulyo 31 tubtob Agosto 2. Next amo ang Coffee Moments Industry Business Matching maupod ang Sun Life. Target nga maangot ang mga negosyante gikan sa nanituhay nga industriya pinaagi sa business games kag focus around Robin matching. Ini naman ang natala na hiwaton sa Agosto 9.
Isa man sa mga dalaguang aktibidad ang AI Fest 2025 upod ang DOST Philippines kay iban pa nga stakeholders ni tatlo kada nga kolaborasyon para marabot ang handom nga obrahon ng Iloilo bilang premier hub sang pungsod para sa artificial intelligence. This will be held mga biyan sa Agosto 11 tubtub Agosto 13. Lastly ang Agrenovate 2.0 kahiwaton sa Agosto 25 tubtub 29 katandem diri ang Iloilo Provincial Government ni isa ka Coconut Focus Summit nga nagatuyo nga mapasanyog ang industriya sang lubi sang Iloilo. Ang Iloilo Business Month Celebration mga biyan ang mayara sang tema nga Empowering Possibilities, Elevating Progress. Nagatuyo nga mapasanyog pa ang pagnegosyo sa Iloilo, maangot ang nanuhay-tuhay nga sektor sa kada isa kag mga tukod sang mabinungahon nga kolaborasyon. Maduruman sa mga tinalikdan iya nga mga tuig, balin sang tuig 2022 ang ini nga selebrasyon nagalawig lamang sa isa ka semana nga ginatawag nga Iloilo Business Week. Pero bangod nakitaan sa dako nga potensyal ang ining aktibidad sa pagpasanyog sa negosyo diri sa Western Visayas. Ginapakamaayo sa aton sining Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Iloilo nga iwat sang dalaguan nga aktibidad nga magalawig sang duha ka bulan. 9:46 in the morning. Sa ibang panaton nga balita mga biyan, kahapon ginbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City para sa paglunsar sa mga bagong benefit package sang PhilHealth kag pagsiguro sa mga pasyente nga ang ila sining sakit sa bato ang parayon nga hatagan sang suporta kag hatagan sang nag-igo nga serbisyo sang gobyerno. Kagabay kang tanan sa sining PhilHealth package mga biyan, ang bagong PhilHealth package para sa mga adult kag child post-kidney transplant. Haraga sa clause ang immunosuppressive nga bulong, preventive medicine, pag-monitor sang level sang pagbulong, mga check-up sa laboratorio, pag-check man sa diagnostic, renal graft biopsy, kag pag-monitor sa kabuhi sang donor. Dalom sang nasambit nga health benefit package ang mga pediatric on immunosuppressive medication para sa first year mga biyan magabaton siyang tugtog 73,065 per month na coverage. Samtang ang succeeding years naman 41,150 pesos per month ang coverage. Drug prophylaxis o kung antibiotic para malikawan ang infeksyon 45,570 pesos per month ang coverage. Sa laboratory services na unang tuig 37,585 pesos per 3 months or every 3 months mga biyan. Samtang sa succeeding years 14,078 pesos for every 3 months. Para man sa mga adult 19 years old and above, ang immunosuppressive medication 40,725 per month. Ang treatment 18,932,000 pesos per 6 months. Laboratory services para sa first year 11,242 pesos every 3 months. Sa succeeding years 8,125 pesos every 3 months. Sa living donors naman para sa ilang laboratory and monitoring services 1,900 pesos
every 6 months. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:49 in the morning. Wala kita sa oras ng nabilin sa atong siling na pagparagan. Nadagi lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Hulyo 20, tuwig 2025. Para sa akong mga katuwang teknika, Mr. Alan Defante sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Hervas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.